Okay, dumako na tayo dito. Isama na po natin to si ex-NBI Director tungkol po ito sa mga pagbabanta. Ito na po. I directed my cybercrime unit to Ah. investigate the authenticity of that video clip. My investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So, Eto na po. Noon pa man, sinabi na yan ni NBI Director Santiago, ang ex-NBI Director natin, na legit po ang video, authentic. At ngayon po mga kababayan, mga karayuma, ang video po ay authentic na talaga. Hindi na po natin kailangan pa yung sinasabi ng iba na kukunin nila yung raw file. No. Bakit? Bakit mga kababayan? Kasi ito lang kung matalas yung mata nyo Mga kababayan, sabit si Sarah. Sabit po. Bakit? Bakit si Rocky lang ang kukunan ng raw file? Nasaan ba yung raw file? Ayan po mga kababayan, kung matalas kayo, ayan sino ba nag-broadcast? Finish. Finish. Si Rocky ba nag-broadcast? Aray ko. Hindi nyo kami malalansi dito, boy. Aray ko. Nasa ng raw file? Di ipalabas natin kay Sarah. Ayan Sino stream? Courtesy of OBP Media. Ikaw talaga. Aray ko. 国家主席习近平 Di ba? Kung i-insist po nila ang raw file, nasa record po ng OBP Media. Aray ko. Di ba? Dahil ang OBP Media po ang nag-arrange ng streaming. Ayan ibalik tanaw nyo po yung video. May makikita po kayo dito na courtesy of OBP Media. Ibig sabihin, ang source ay OBP Media. Todas! Aray ko. Pero, mga kababayan, wag na. Wag na natin. Wag na natin. If case-to-case basis, dapat ilabas yan ng OBP Media. Pero bakit wag na? Kasi nga po, ginamit na ng depensa ang video ng NBI. Ginamit nila So, kapag inadmit o sinerve ng prosecution yung video at ginamit na ng defense, ibig sabihin, naniniwala sila sa video ay totoo. Diba? Naniniwala sila yung video ay totoo. So, finish na tayo sa raw. Kasi, sinakyan na ng depensa yung video. Ibig sabihin, naniniwala na sila na authentic ang video. Aray ko. Ano na lang ang problema ng depensa? Ang problema nila, dinala nila. Dinala po nila sa narrative na nagalit si Sarah dahil inape si Sulaika de Fenguera. Ma'am Gemma Yambao, maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Gemma Yambao. Mabuhay ka. Okay, umpisa natin ulit. I directed my cybercrime unit to investigate the authenticity of that video clip. Ibig sabihin, sabi ni NBI Director noon pa man, nung siya ang NBI Director, authentic ang video. Legit. Pasok.
My investigators found out that the clip is not AI generated, it is not deepfake, it is authentic. So the next step we do is to write the platform, Facebook. Next step namin ngayon is dinedetermine namin whatever against the Vice President, especially the person na sinasabi niya na inutusan na niya para ipapatay si President Marcos, the First Lady, and the Speaker. Oh, so natanggal si Santiago, dumiretso pa rin ang reporting ni NBI. At ayun nga, nabigyan ng case number ni FB. So, pagka-present niya sa impeachment court ni NBI Kalilong, pinakita ng prosecutor at na-examine niya si Kalilong ni Attorney Ligutan. At ito nga, at sinabi 2 oras. Ngayon, nag-ano sila ng timestamp. Ngayon, ang sabi po ni Narbasa, hindi na po nila ipi-play yung 2 hours. Nag-timestamp din siya. Ibig sabihin, mga kaibigan, admitted na ang depensa na yung video ay dapat ng paniwalaan. Puntos na naman yon. Diba? Puntos na naman yon, mga karayuma. Yari na naman sila dyan. Yari na naman sila dyan. Diretso natin dito. Eto po, para matapos na tong argumento na to. Kung hindi naman siya namatay, so there's no threat. Ganito po yung klase na pangbobo. Aray ko. Mga babayan, kung hindi naman siya namatay, there's no threat. Aray ko. Di ba yan ang pangbobong argumento na ginagawa ni Cayetano? Aray ko. Mga babayan, Aray ko. so, ang gusto nila, hindi naman namatay si Sare. So, walang threat. Putang ina mo, Cayetano, pag namatay si BBM, death na yon, hindi na threat. Tarantado. Bang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Sabi po to, hindi nga, teka lang ha. Eto, hindi, baka sabihin, inimbento natin. Sige, papakita ko po sa inyo, mga karayuma. Baka sabihin, inimbento natin eh. Papakita ko po sa inyo, baka sabihin nyo, inimbento eh. Papakita ko po sa inyo, baka sabihin, inimbento natin eh. Thank you. Thank you, Senator Judge. Ito, yun na. I-execute niya yun. Patay ako. Doon pa. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that I'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. Oy, Ate Mau, I miss you. Timau rin. Ate Mau, pulubi ako ngayon, nandito. Timau, nawalan tayo ng YouTube. Lahat tayo pulubi. Aray ko. Ay, magano kayo ha, kay Ate Mau ha. Ate Mau rin, political na bandera, napakaganda ang ating vlogger. Lahat kami ngayon, walang channel. Dati may channel kami. Lahat kami ngayon, nawala ng channel, suspendido, putik. Aray ko. Kapit lang, Timau, babalik tayo. Ng malakas. Ito po yung sinabi ni Cayetano. Baka sabihin, ginawang ko lang ng kwento eh. Sige. What was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition... me. I'm not talking about yung may kinausap Apo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako. Kita mo? Ay, dito pa lang po. Ha? Isulat mo to, Ate Maureen, ha?
Dito pa lang po, ayaw ma-open ni Cayetano yung may kinausap. Ayaw niyang i-open. Ayaw niyang patagalin yung usapang may kinausap. Pero kung judge ka talaga na tututunay ka, dun pa lang eh. Connivance with a criminal, Your Honor, Mr. Chair, that's kadiri. Your Honor, Mr. Chair, connivance with the criminal is kadiri because you are the second highest position in the country and then you are conniving with an assassin or criminal. That's one point, Your Honor. Aray ko. Aray ko. Diba? Yun. Pero kung ba, hihimayin natin to, kung hihimayin ko to, ay putek. Doon pa lang sa video, kulong na si Sare. Number 1, connivance with the criminal. 2, immoral vice president. 3, anong 3? Ibig sabihin, walang yang vice presidente. Mamamatay tao. Diba? Ang daming puntos nito, kaso sila Cayetano, ayaw nilang i-open. Pusang inang mga to. Diba? Kapag ikaw ay government official, you are for the people. Hindi ka po pumapatay ng people. You must serve the people and not kill the people. Betrayal of public trust. Ang pinagkatiwala na pagtitiwala ng mga Pilipino ay iyong pinagkalulo. Diba? Oh, basic. Diretso. Yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. Tapos sasabihin pa ng iba, pag namatay lang naman si BP, putangin na nyo. Ano pa? Aray ko. Ano yun? Hintay. Ayaw nilang bigyan, ayaw nilang i-justify na nakikipag-usap sa kriminal. Ito mga tarantado po. Aray ko. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Oh, kita mo, papasok. Putangin na, wala pong conditional threat. Threat is a threat. Wala pong conditional threat. Ikaw papatayin kita sa isang kondisyon. Walang ganon. Ang death threat po, walang conditional threat yan. Walang conditional death threat yan, boy. Aray ko. Kasi death po ito, death threat. Paano mo i-condition yung death threat? Aray ko. Bobo to eh. Oh. Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying... Oh, kita mo? Kapag di siya pinatay, Aray ko. tingnan nyo. Kapag di naman siya pinatay, tarantado to si Cayetano. Aray ko. Hindi ganun pa yung batas. Kapag di siya pinatay, tignan nyo pakinggan nyo,
the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. Ha? Oh, kita mo? Ikaw na rin naglaglag kay Sara. Immoral si Sara Duterte. Sabi niya, hindi ko sinasabi na immoral ang mag-contact ng killer. Oh, immoral si Sara. Sabi ko sa iyo eh. Immoral si Sara dahil nag-contact siya ng killer. Oh, ikaw rin nagsabi. Oh. So I'm not saying it's not illegal, immoral Oh, illegal, immoral. contract a killer. Ha? Oh, contract. Sino nag-contract? Si Sara. Sino immoral? Si Sara. Aray ko. Oh. Kapag immoral ang vice presidente, betrayal of public trust. Puntos na naman. Ma'am Jinky Luistro, kunin nyo na ako sa prosecution. Puntos na naman. Our vice president, according to Cayetano, is immoral because in his own terms, he said that I'm not saying that contracting a killer is not immoral. So, in general, Cayetano believes that the vice president is immoral. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just... Bobo na naman! Bobo! Aray ko. Mga babayan, tignan nyo kung gaano kabobo si Cayetano. Kulong, patay. Kulong, patay. Anong pinagkaiba ng kulong? Buhay. Anong pinagkaiba ng patay? Patay. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, yung binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Aray ko. Cayetano, bobo ka talaga eh. Bibigyan kita ng example yung magnanakaw, huhulihin ng pulis. Bumaba ka dito, ikukulong na kita. Di ba? Bumaba ka dito. Lumabas ka, ikukulong ka namin. Yun ang isang word. Pag ang word niya, lumabas ka, papatayin ka namin. Yung reaksyon ng tao, di ba magiging iba? Kasi sa word yun, Cayetano, huwag kang bobo. Hindi mo pwedeng example na, pag nagsinungaling ka dito, kukulong ka namin. Ano yung pakiramdam ng isang tao pag narinig niya yung kulong? Okay lang. Lalo na't may pinaglalaban, okay lang. Pero anong sabi? Pag nagsinungaling ka dito, papatayin ka namin. Iba na yon. Aray ko. Hindi mo kami mabubobo dito. Iba ang kulong sa salitang patay. Tanga. Ha? Iba yung bigat ng salitang patay. Iba yung bigat ng salitang kulong. Tanginan to. Aray ko. Oh. Sige, sakyan natin si Mixed Opinion. Si Mang Jose uli. Kawawa naman si Mang Jose. Kapitbahay ko. Di ba? Sabi ko, si Mang Jose, yung nagpapatugtog ng 1968 ng 5 taon na tuwing alas 8 ng Ibaga. Aray ko. 1968. Already too late. Putek, nagising si Nyolo. Utang inan to ni Mang Jose. Mang Jose, natutulog pa ako, wala akong tulog. Galing akong inuman, 5 taon, araw-araw. Hindi alam ni Nyolo, Team Sung pala yun ang namatayan nilang asawa. Diba? Hindi alam ni Nyolo eh. Team Sung pala ngayon ng asawa niyang namatay. Pag pinapatugtog ngayon, tuwing alas 8 ng umaga, naaalala niya nung nagkita sila sa Luneta, nung umarkila sila ng sako.
50 centavo. Kaya pinapatugtog ni Mang Jose. Hindi ko naman alam eh. Pinuntahan ko ngayon. Mang Jose! Aray ko. Ano yon? Mang Jose! Natutulog pa ako! Putik, nawala yung camera ko Dahil lang, Mang Jose, nawala yung camera ko Ang galaw ko kasi. Dahil lang mga babayan Kung kailan namang kung kailan namang nawala na yung camera ko tuloy. Mang Jose, yung camera ko, Mang Jose! Putik ka. Yung camera ko, Mang Jose! Putik. Saan mo nilagay? Putik, nawala yung Pwede bang boses na lang ako? Aray ko. Nawala yung camera ko saglit. Balik ka na. Parang parang si Direk Freddy, porket hindi pa bayad yung camera, sinusumpa ako ni Direk Freddy Porket hindi ko pa nababayaran, Direk Freddy, mukhang pinagpapanata mo to Hayop ka. Aray. Babayaran ko to! Parang may hinahak yata ni Direk Freddy to. Eto na. Eto na. Sabi ko kay Mang Jose, Mang Jose, papakulong kita. Ano mararamdaman niya? Normal. Normal lang. Pero pag sinabi niya, Mang Jose, papatayin kita. Iba na yung pakiramdam, Cayetano, pusang ina mo. Diba? Just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita? So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Tanga, conditional threat. Wala namang conditional threat. Bobo lang. Aray ko. Meron ba conditional threat? Tanga ng putik. Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which Based in your affidavit. But your initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. the threat is absolute, sir. Okay. Oh. Thank you, Mr. President. Oh, kita mo, tama. The threat is absolute. Aray ko. Bobo ka, Cayetano. Kaya tigilan mo na yan. Kung hindi naman siya namatay, so there's no threat. Bobo! Aray ko. Ha? Hintay mo.
Cayetano, pag namatay si BBM, death na yon, patay na siya, death. Hindi na death threat yon. Kaya nga, inihiwalay ang salitang death threat. Yan ay warning. Kumbaga, kaya nga sabi ni sino ba yon? Yung congressman na babae, yung asawa niya, sandamakmak ang death threat bago namatay. Kaya ikinukonsider ang death threat, serious yan. Bobo lang ang putik.